Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Naku po, merong nakapansin na wrong grammar nga ba ang bagong Pilipinas hymn? Naku po mga kabibig, kung ganon, kailangang i-revisit muli ang lyrics at dapat bigyan ng more time to really, i-check kung talagang tama ang mga ginagamit na words sa bagong Pilipinas hymn. Gusto naman nila itong ipakanta ng sa eskwelahan, sa panggobyernong opisina. Dapat na ipakanta ito. Gusto yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero paano kung wrong grammar ito? Napansin ito ni JC Punong Bayan na grammatically incorrect ang lyrics ng bagong Pilipinas hymn. Paano ito nakapasa? Sino ba ang nag-edit sa lyrics? Sino ang nag-compose? Sino ang lyricist? Para talagang once pinalabas nila ito, ay walang mapuna ang mga tao. Lalo lang yung mga yung mga taong meron ding alam sa paano titingnan kung tama ba ang mga wordings, ang lyrics sa kantang ito. Sabi ni JC Punong Bayan, grammatically incorrect ang lyrics ng bagong Pilipinas hymn. Nako, pinag-uusapan nila ito mga kabibig. And I want you to show a video kung saan kanilang diniscuss kung ano ang pagkakamali at saang banda medyo sablay ang bagong Pilipinas hymn. Okay? I will share you a video. I-share ko ang video kung saan pinag-uusapan nila talaga ito. And maybe yung mga marurunong sa grammar, lalo na sa Pilipino, tingnan natin. Magsikap na mabuti. Ano po yan? Magsikap ng mabuti. Magkamali pa sila. N-A-N-G po ha. Hindi Oo, ito. Magsikap na mabuti. So, dapat daw magsikap ng mabuti. Yun ang napansin nilang some of the grammatically incorrect usage of words sa bagong Pilipinas hymn. Marami pang nakikita ni JC Punong Bayan. Okay? Move on. NG ha. Kasi po ang NG ang sumusunod sa NG noun. Ang NANG ang sumusunod adjective o adverb. Ano mo nakahalata nito? Ekonomista. Si JC Punong Bayan. Ito pala yun, sabi ni JC Punong Bayan, even if you set aside the fact that the bagong Pilipinas hymn and a pledge are unconstitutional and punitive, are argued by nag-argue sila, you can totally object to them just because they're so badly written. Some initial thoughts below. So talagang tiningnan, binasa ni JC Punong Bayan ang hymno at pledge ng bagong Pilipinas at nakita niya it's badly written. Talagang parang minamadali para lang talagang maipahambog. Sabi ng iba, pinahambog lang yan ni Bongbong Marcos para sa Independence Day para merong masabi na talagang meron siyang nagawa na legendary na tatawag na legasiya ni Bongbong Marcos. Paano maging maganda ang legasiyang ito kung wrong grammar? Alam niyo naman ang Pilipino, mahilig talagang tingnan ang bawat detalye, ang kasulok-sulukan dyan. Baka merong pagkakamali, talon natural. Nakita nila na, maling-mali. Naku po, ito pa, let's move on. Siya ang nakahalata nito. At ang ginawa niya, kinorek niya na lahat. Doon lang din, same line, magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. May pagsisi. Parang sinasabi nila na hindi kasi kayo masipag. Kaya hindi pala kayo gumiginhawa. mahirap. Parang I agree on this kasi parang pinamukha sa lyrics ng bagong Pilipinas na para guminhawa ka, magsikap ka. Parang pinamukha nila sa atin ba na ang bagong Pilipinas ay kailangan hindi tayo maging depende sa gobyerno. So kailangan talagang motivated tayo na magsikap kahit wala ang gobyerno. Yun ang aking pag-analyze ba sa hymn.
Ang kulang pa po ba yung Oo. aming sipag? Oo, kasalanan nyo yan, magsikap na mabuti para guminhawa tayo. So, sinasabi nila, kapag leadership Sana nila, ngayon. dapat kayo bahala dyan, hindi kami. Kayo muna. Oo, galaw kayo. Tapos galaw-galaw muna kayo. Ang brand of governance daw po kasi nila, pagalitan yung mga Pinoy. Pagalitan ang mga Pinoy, ang brand of, ang tawag dito, governance nila. Grabe naman. Pagalitan ang mga Pinoy para magsikap, and knowing mga Pilipino are very hard worker. Hard workers, hardworking talaga ang mga Pilipino. Kasi naramdaman ng mga tao ngayon na kahit gaano pa ka-doble or triple ang mga trabaho mo, natural parang ano ba, parang hindi pa rin umuusad ang buhay natin. Sabi pa nila, mas mabuti pa may pandemic kasi during pandemic daw, parang guminhawa yung buhay nila, hindi masyado naramdaman na sobrang pait, sobrang gipit kahit panahon ng pandemic. At naramdaman nila kung gaano kamahal ng gobyerno ang mga Pilipino. Pero ngayong walang pandemic, lumubo pa ang utang ng Pilipinas, trilyones na talaga. And parang yung hymno ng bagong Pilipinas, yung lyrics daw, parang inuutusan tayo na magsikap kayo. Huwag kayo puro ayuda galing sa gobyerno. Kayo naman talaga namimigay ng ayuda para sa amin. Natural kami naman, naghihirap, kailangan namin ng pera, kailangan namin ng instant pera, ang gobyerno ay nagbibigay ng ayuda, natural tanggapin namin, ano kami tanga? So pera namin yan, so tatanggapin namin, kaya yun talaga ang nakikita ng mga tao ba na itong ayuda ni Pangulong Bongbong Marcos, parang scotch tape lang ito. 'Di ba? Tawag dito, hindi pang matagalan. Hindi ito, parang band-aid, sabi ng iba. Let's continue. Mag-utos. Oo, ayun na, magsikap ka Utusan. nang guminhawa tayo, tapos dun sa baba, tangkilikin natin sariling atin kesa sa iba yung inuunan ninyo Teka, dyan. tanong ko, Elamera yarn? Di ba? Ay, oo nga, nakakatawa. Tangkilikin natin ang sariling atin at tama lang na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang unahin. Tama. Because don't control the people, because if ever ang gusto ng mga tao ay tangkilikin yung mga produkto ng ibang bansa, wala tayong magagawa kasi some of the products of the Filipinos hindi naman pinopromote ng ating gobyerno, di ba? Natawa lang sila ba? tanong ko sa kanila, Andrew, anong gagawin nyo? Ano, sitting pretty kayo dyan, nagsisweldo, binibigyan kayo ng sweldo ng bayan, kayo nahandyan, para magtrabaho kayo. Tama talaga. I agree on these people who are checking in every lyrics of Bagong Pilipinas hymn. So, ano sa palagay ng kabibig? Narinig nyo na ba ang Bagong Pilipinas hymn? Kasi si JC Punong Bayan, nakita niya kung ano yung mga grammatically incorrect na ginamit ng Bagong Pilipinas hymn. Napakinggan nyo na ba? Na memorize yun na ba? Kasi gusto ni Pangulong Bongbong Marcos gamitin ito sa pampubliko, sa eskwelahan. I don't know whether VP Sara already approved na gagamitin ito sa eskwela. Kasi ang dami nang i-memorize . Yung ibang mga bata nga, hindi pa nga nakamemorize ng Lupang Hinirang, Panatang Makabayan, tapos eto na, Bagong Pilipinas hymn, tapos may pledge pa. Natural, ang mga bata, maguguluhan kung ano ba ang mas matimbang, ano bang uunahin nila. Lalo na yung mga grade 1, grade 2, grade 3. Meron nga tayong mga high schoolers, hindi pa nila na-memorize itong Panatang Makabayan at Lupang Hinirang. Kung pagkantahin mo, parang na-jumbled pa yung mga lyrics ng kanta. How much more may bagong Pilipinas hymn. So, maybe i-pull out mo na to, i-pull out. Tapos, pag-aralan muna, baka pwedeng baguhin muna. Tapos, makipag-associate sila sa DepEd, magpatulong sila sa DepEd para mabasa, makorek. Tapos, yun na nga para ready itong maibahagi sa buong Pilipinas, sa mga tao, para ma-embrace ng mga tao itong Bagong Pilipinas hymn. Ang tanong ng mga tao, bakit kailangan pa ng Bagong Pilipinas hymn? Hindi ba sapat ang Lupang Hinirang at ang Panatang Makabayan? Bakit nga ba Bongbong Marcos? Ano ang punto mo? You never explain this to us. Gusto mo lang, kainin nyo to. Para sa iyo yung lahat. Kantahin nyo yan. Parang ganun lang ba? Parang we are controlled by a lot of these people na gusto na nila ba na kung ano ang gusto nila, na feel nila maganda ito, hindi diretso.
Kasi gusto namin ganito ang gobyerno namin. Gusto namin mag-follow kayo. Gusto namin maganda ito. Maganda sa kanilang paningin. Pero we don't know about other people. O, tingnan mo na correct sila. 'Di ba mga kabibig? So, yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang iyong komento na pag-correct ni JC Punong Bayan ng Bagong Pilipinas Hymn? Tama lang ba na ipa-memorize ang Bagong Pilipinas Hymn aside from Lupang Hinirang at Panatang Makabayan? Want to know your reaction on this. Bye everyone. See you next time.